Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu ngayon pong August 11 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagti-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At yan yung previous technical analysis po natin dito ay meron pong nabuo rito na isang triangle pattern. At sa triangle pattern na ito ay meron din po tayong mas malaki na isang pattern dito na binubuo ng dalawang kulay puti na linya. At yung pinakaaabangan po natin dito ay yung magkakaroon po siya ng breakout sa upper portion ng ating pattern na ito or yung triangle pattern na ito. Kasi kung makakaranas po siya ng breakout dito ay dito po natin inaasahan na ito yung si Shiba Inu ay makakaranas ng isang price surge or matinding pag-angat sa kanyang presyo. Kaya yan po yung binabantayan natin dito, yung kanyang mararanasang bullish breakout dito. Kaya ayan. Ngayon ay yung naging paggalaw po ni Shiba Inu nitong mga nakalipas na araw ay ayan pa rin po. Patuloy pa rin po siya naglalaro dito sa loob ng ating triangle pattern na ito. At ngayon ay yung tanong natin dito ay may kakayahan nga ba ngayon na basagin ni Shiba Inu ang upper portion ng ating pattern na ito. At masasabi kong parang malabo po yata na mababasag niya ito. At maski mabasag niya ito ay wala pong gaanong sapat na bullish momentum para umangat sa mataas na presyo itong si Shiba Inu. Kung sakaling magagawa po niyang mabasag ito ay yung nakikita ko lamang na posibleng pinakamataas na akyatin nito ay ang 40 digits 1771 at pagkatapos po niyan ay magko-consolidate na po ito. Kaya yan po yung nakikita ko rito at ang dahilan po rito ay unang-una ay yung ating Household indicator ay nananatiling kulay red pa rin po yung pangangatawan nito. Yan, mas lalong humahaba, mas lalong lumalaki yung pangangatawan nito. Ibig sabihin ay bearish po yung kalagayan ni Shiba Inu at sinasabi po nito na malabo po siyang makapagbasag ng mga resistance line or mga harang sa itaas nito. Ayan, katulad ng upper portion ng ating pattern na ito, lalong-lalo na po yung major resistance line natin dito sa 40 digits 1484. Kaya sa madaling salita ay malabo po siya ngayon na makaranas ng breakout dito. Kaya ayan, maliban na lamang kung biglang may lalabas na isang nakakagulat na balita at yan ang magdudulot sa pagbasag or pagkabasag ng mga resistance line natin dito. Kaya yan po yung mga unpredictable na mga kaganapan. At yan. Pero ngayon ay kung wala pong mangyayaring mga ganyang katulad na pangyayari na yan, yung mga malaki at nakakasurpresang pangyayari, ay yung nakikita ko po na magiging galaw ni Shiba Inu ay patuloy po ito na magko-consolidate sa loob ng ating triangle pattern dito. Yan, posibleng solid po siyang babangga sa ating major resistance line natin dito, pero ayan, mapapaurong po ulit siya. Ayan, at posibleng ito ay babagsak. Ayan, babagsak po ulit para pakiramdaman or balikan yung lower portion ng ating pattern dito kung saan ay ayan, nasa minor support line naman na 40 digits 1267. Kaya sa madaling salita ay yung magiging galaw ni Shiba Inu sa mga paparating na araw ay patuloy po na magko-consolidate ito dito sa loob ng ating triangle pattern na ito. Ngayon ay pagdating naman po dito sa ating QQE mode indicator ay mapapansin po natin na lumiliit yung mga sukat nito, pero kapag dumating po yung time na biglang lumalaki yung mga sukat nito ay ayan, ibig sabihin ay magpapatuloy po ito sa kanyang nararanasang pagbagsak. Pero kung sakaling lumabas or yung mga QQE bars natin ay nabuo dito sa itaas, yan, dito ay ibig sabihin ay may posibilidad po na mabasag niya yung upper portion ng ating pattern dito. Pero mga 50-50, masasabi kong 50-50. Lalong-lalo na kung pag hindi po sumasang-ayon yung ating Household indicator. Pero pagdating po kasi sa ating QQE mode indicator ay leading indicator po kasi ito. Mas nauuna po siyang nagbibigay ng signal
as compared dito sa ating Hall Street indicator dito. Kaya yan, mas maaga yung signal na ipapakita ng ating QQE mode indicator. Kaya yan, pero sa kabuuan ay masasabi ko pa rin na yung parang mas mataas ang posibilidad na magiging galaw ni Shiba Inu ay ayan, magkakaroon po siya ng rejection dito at magpapatuloy lamang po siya sa pagko-consolidate dito sa loob ng ating triangle pattern dito. Kaya ayan, patuloy pa rin po tayo sa ating pagbabantay dito kay SHIB kung saan po siya makakaranas ng breakout. Kung dito kaya sa upper portion ng ating pattern or lower portion ng ating triangle pattern dito. Yan, pagdating naman po sa ating trades ay yan, ngayon ay halos kamuntikan na po niyang tusukin yung ating nakaabang rito na sell pending order dito po sa presyong 40 digits 1484. Yung previous trades naman po natin ay nakabili po tayo rito sa 40 digits 1170. Yan, kamuntikan po tayong makabili, ayan, kamuntikan po siyang umabot dito pero hindi po pala tayo nakaset ng buy pending order dito. Kaya ayan, yan po yung nangyari rito. Yung nabili po natin dito ay ito po yung ibebenta po natin dito. Pero hindi po lahat. Para sa akin ay hindi ko po binebenta lahat yung nabili ko rito. Ay hindi ko po binebenta lahat rito. Pwede kong ibenta ay mga 50% or 40 or 30%. Kaya yan, nakadepende po yan. Pero sa ngayon ay mukhang 50% po yata ang ibebenta ko ngayon dito. Kasi mukhang malabo po na mabasag niya ito. Pero kung pag sa tingin ko na mababasag niya ito, ay dadagdagan ko po yan. Mga 60% or 70% pa yung ibebenta ko ay mga baliktad po pala. Mga 30%, mas mababa. Mga 30% yan or 20% lang yung ibebenta ko rito kung ang nakikita ko rito ay may posibilidad po siyang mabasag ito at magpatuloy po siya sa kanyang pag-angat sa presyo. Pero gaya ng aking sinabi kanina ay malabo po na magkaroon tayo ng breakout ngayon dito. Mukhang magkakaroon pa siya ng retracement pabalik dito sa mga support line natin dito. Kaya ayan, medyo mga 50% yung iti-take profit ko dito. Kaya ayan, yan po ulit. Wala pong pagbabago sa ating mga live spot trading positions dito po kay Shiba Inu. Kaya yan pa rin po ang nananatili na mga nakaabang na mga trading positions ko dito kay SHIB. Meron po akong ayan, 5 na mga sell pending orders dito or take profit na nakaset po sa mga price levels ng mga resistance lines natin dito. At meron naman po akong 2 na buy pending order na nakaabang dito sa ibaba at nakatapat naman po ang mga ito sa mga support levels natin dito sa ibaba. Kaya ayan, kung nais po ninyong sabayan ako sa aking pagtitrade dito kay Shiba Inu, ay post lamang po ninyo yung video na ito at set up ninyo yung inyong mga trades sa inyong paboritong platform. Ayan, sa paraan ng aking pagkakaset up sa aking mga trades dito. Ayan, para sabay-sabay po tayong nakakapag-take profit kapag umaangat ang market price ni Shiba Inu at nahihit nito yung mga resistance lines natin dito. At sabay-sabay na rin po tayo nakakabili kapag ito ay nakakaranas ng pagbagsak sa kada support levels natin dito. At ayan, sa mga bago lamang po rito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.